Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Happy birthday po. There's a circulating document in the Senate alleging that there's billions of pork barrel in the 2025 national budget. SB Cheese neither confirmed nor denied this. And for example, Bulacan has 12 billion pesos and Sorsogon has 9 billion. Ano po ang masasabi ng pala sa usapin ng pork barrel na ito? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi yung papel na nagsisirculate. Yes po. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Thank you po. Thank you, Ivy. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, tanong ko lang po, bakit po kaya hindi natuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsalubong sa mga OFW from Israel nung Tuesday po? Di ba meron siyang schedule morning pero na-cancel dahil na-delayed yung flight. Dumating po ng gabi yung yung first batch ng OFWs from Israel pero hindi na po nagpunta ang Pangulo. Meron po bang mas mahalagang appointment or activity ang Pangulo that time kaya hindi po siya nakasalubong? Anong oras po ba dumating? Gabi na po. So, most probably, hindi po kasi yan yung naka-schedule sa Pangulo. At kapag ka po kasi ganito, nadidelay po yung flight, hindi po natin kabisado kung ano ang oras ng dating. So, hindi naman po intensyon, kasi 11 o'clock mukhang baka po ang Pangulo na yan ay nagpapahinga at naabisuhan na lang po siya. Siguro marahil ay the following day na po. So, hindi po Mga natin alam. 7-something Hindi po kasi natin alam ang tunay na sitwasyon, kaya mahirap po tayong magbigay ng anumang judgment na kung may mahalaga bang ginagawa ang Pangulo para hindi masalubong ang ating mga kababayan na nagmula sa Israel. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, happy birthday. Thank you. Oo. Kuha lang po ako ng reaction from Malacanang. Nadismaya kasi po ang ilang mga transport group dahil sa di natuloy na fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Ayon sa grupong Manibela, ramdam ng mga drivers and operators ang second tranche ng fuel price hike na nakatakda this week. So ano pong mga remedyo siguro pwedeng gawin dito, Yusek? Thank you. Alam naman natin na ang Pangulo, kapakanan din ng mga PUV drivers, ng operators, ng mga transport groups, ang isa sa mga inuuna niya. Minsan po nga ay nagpasalamat din po ang ilang transport groups dahil nakikinig ang Pangulo sa kanilang mga panawagan tulad sa pag-increase ng private cars insurance. At ang pag-intindi sa sitwasyon ngayon ng PUV modernization program. Yan po ay kanilang ikinatuwa sa mabilis na pag-aksyon ng ating Pangulo at ng gobyerno at ng Secretary Vince Dizon. May mga pagkakataon po siguro na ganitong klaseng sitwasyon ay hindi po agad makakapag-decide ang Pangulo dahil depende po ito sa nagiging sitwasyon sa kasalukuyan. Pero patuloy pong nagmo-monitor ang pamahalaan kung ano ba ang nangyayari sa issue sa Israel at Iran. Sa kasalukuyan po kasi ay kung di po tayo nagkakamali, umaabot lamang po sa 65 to 68 US dollars per barrel ang presyo ng crudo. World market. Global market price. So, hindi po agad ito matitrigger. Pero tandaan po natin kung anong po ang maitutulong sa kakayanan at naaayon sa batas natin at sa rules, hindi naman po ito ipagkakait ng pamahalaan. Apo. Maraming salamat, Ann. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, happy birthday po. Thank you. The other day po, sinagot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Reaction po dito ng palasyo.
Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa'yo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Next question, Harley Valbuena, PTB4. Happy birthday, Yusek Clear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on police visibility in streets rather than using modern technology such as drones, CCTVs, among others. Actually, nadinig nga po natin yan at kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP chief natin, si General Torre, at ito po ang kanyang mensahe kay sa ating Vice Presidente. We appreciate the Vice President's insight on how we, the PNP, should do our policing so we can be there whenever we are needed by the community. First, we have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us, and we are more than happy to show her how important the deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, ayon dito sa ating PNP chief, makinig po tayo ng opinion sa mga taong may sense. With no more questions, Yusek Claire. Pahabol. Tuesday New, DZBB. Happy birthday, ma'am. Thank you. May mga nakita po kami sa social media about some reorganization sa PCO. Mayroon po bang latest directive ang presidente para sa mga bagong tinanggap na courtesy resignations? For example, yung kay Secretary J. Ruiz na di umano, mayroon na raw pong ipapalit sa kanya. How true is this, ma'am? Wala pa pong nakakarating sa akin. Secretary J remains to be the acting secretary of PCO. So, kung may mga ugong-ugong, wala pong nakakarating sa amin. Thank you, Tuesday. Balik tayo sa balitang pangkalusugan. Opisyal nang sinimula ng Philippine General Hospital ang pagpapatayo ng isang 16-story pediatric and adult specialty center. Layunin ng pasilidad na palawakin pa ang specialized healthcare para sa sambayanang Pilipino. Ayon sa PGH, magkakaroon ng 450 beds, makabagong pediatric emergency at operating rooms, intensive care units at outpatient clinics ang pasilidad. Tinatayang aabot sa 675.5 million pesos ang halaga ng nasabing gusali at matatapos ito sa taong 2027. Ang specialty center na ito ay simbolo ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagpapahatid ng quality public health care sa sambayanan.